isang kanta, yung Walang Natira, na tungkol sa mga OFW. Yung pinaka-paborito ko doon, yung sinabi mo na, matagal pa ang kontrata ko, titiisin ko muna to, basta ang mahalaga ito'y para sa pamilya ko. Subukan mong isipin kung gaano kabigat ang buhat ng maleta halos hindi maangat. Ihahabilin ng anak para to sa kanila lalayo upang mag-alaga ng anak ng iba. Mga ganyan. Itong kantang to, sinulat mo dahil ba sa experience mo rin of your father being an OFW and being far away from your family for a long time? Ang memories ko ng tatay ko, lagi siyang nasa Saudi. Yeah. Isang naalala ko ay from yung gate ng bahay namin. So naglalaro ako ng lupa dun. Dumating yung airpods ko. Sabi ni tatay, anak, aalis na ako ha. Sabi niya, anak, aalis na ako. So may dala siyang malaking bag. Sige po tayo, ingat po. Ingat po. Ganyan. Siguro mga 6 years old. So taon-taon, babakasyon lang siya na 1 buwan and then babalik ulit siya. So, posibleng hindi niya naabutan yung birthday ninyo, graduation, Madalas hindi. Pasko. No? Kaya, very nostalgic sa akin ng mga cassette tapes kasi yan ang way ng tatay ko na may connection sa amin dahil nagpapadala siya lagi ng voice tape. nire-record niya yung boses niya. Oo, kinakausap niya kami, ganyan. May background music pa yan. Mga Kenny Rogers na ganyan. Nung iniisip ko, lahat ng time na nasa Saudi si tatay, hindi niya kami nakasama. Hindi ba, bawal di ba umiyak dito? Hindi pwedeng umiyak dito. Mga tanungan natin, di ba? Hindi ko paborito yung kantang yun nung una. Tapos, nagsiman yung asawa ko. Shucks, bawal umiyak dito. Nagsiman yung asawa ko. Magsa-10 taon nang siman yung asawa ko. So, pag naririnig ko yung kantang Walang Natira, naaalala ko, kasi yung asawa ko ay musikero. Singer yung asawa ko, pero ang hirap kumita ng pera dito sa Pilipinas. So, kumakanta sa barko yung asawa ko. And it's difficult for me kapag napapakinggan ko yung Walang Natira. Kasi parang, bakit hindi ba pwedeng nandito na lang sa Pilipinas? Oo. Maraming guro dito sa amin, ngunit bakit tinawan? Nag-a-abroad sila. Ako ay may mga anak din. At para ang maisip ko na hindi ko makakasama ang mga anak ko, Totoo. ay mahirap. Pero nung bumalik ang tatay ko, mas nagkaroon kami ng bonding dahil ako naman ang kanyang konduktor pagka babiyahe kami ng jeep. Siyempre, wala na siyang work nung bumalik siya ng Pilipinas Jeepney driver? Jeepney driver. Binili niya yung panghakot ng isda ng brother niya, ginawa namin pampasahero. Kaya ka naging barker? Binangonan. Doon na-practice yung dila mo. Siguro, pero yun lang naman yung sinasabi ko lagi. Pero yun din, part din yun ng childhood ko. Siyempre, nakaupo ka ang upo ko kasi doon, hindi naman ako yung nakasabit sa labas Ayaw ni tatay So, meron akong maliit na bangkito. So, nakaupo ko sa gitna ng aisle sa pagitan ng lahat ng pasahero. Para kita mo lahat ng pasahero, alam mo kung sino hindi pa nagbabayad. Ganun. Galing. So, naririnig mo lahat ng pinagkukwentuhan nila. Siguro kung meron man akong isang regalo na bigay sa akin, I see people, I hear people, I feel people. Na malaking bagay sa pagsusulat ko ng kanta. Bukod sa pagiging barker, ikaw ay naging kitchen aid. Kitchen helper. Kitchen helper sa commissary ng isang Japanese fast food sa mall. Naglilinis ako ng kanal. Pagdating ko ng 7 a.m., lilinisin ko yung garahe. Kasi umalis na lahat ng delivery truck. Linisin ko yung garahe, labas ko lahat ng trash. Tapos lilinisin ko yung kanal sa tapat ng establishment. Kung meron na ituro sa akin ng mga magulang ko, make sure na kung ano ang opportunity na nasa harapan mo ngayon, yun ang pinakamagandang opportunity ngayon. Pag-igihan mo ng Pag-igihan mo dahil it leads to your next opportunity. It will lead you to your next work, di ba? Malaking tulong yan sa akin pagdating sa maturity ng writing. Sobrang alam ko yung pakiramdam ng ito yung mga line of work mo and nakasalamuha mo mga tao before. Pero alam mo, Glock,
Yun kasi yung special sa mga kanta mo. Pakiramdam ko, totoong tao sila. Pag naririnig ko si Lando, si Elsa, si Ernesto, si Magda, I really feel that they're real people. Yung takot na takot ako pag naririnig ko yung kantang hindi mo nadinig. Hindi mo nadinig. As in, tumataas yung kabog ng dibdib ko, yung, lalo na towards the very end. Tapos parang sabi ko, paano mo naisip yung mga characters na to? Are they real people? No. Hindi. Hindi. Yun nga, parang somehow, alam ko yung pakiramdam. Kapag nilagay, hindi ba yung salita na ilagay mo ang sarili mo sa sapatos nila. So yun ang first step ko in writing songs. Kukunin ko yung sapatos nung susulatin ko at isusuot ko. And itatry ko na maramdaman kung ano yung nararamdaman niya. Pag nararamdaman ko na yung nararamdaman niya, tsaka ako magsusulat. Curious ako, paano mo naisip si Lando? Ang ganda ng kwento nila ni Elsa pero parang... Yung narrative ni Elsa at Lando, ginawa ko na lang yung love story nila. Inupuan namin yan ni Chito Miranda. Natatandaan ko pa, naggitara siya. Yung unang-unang melody na lumabas sa kanya, yun yung melody ni Lando. Yung, wag kang mabahala. Yan. Tatanungin mo yung sarili mo, ano ang maghahatid sa isang tao na may matinong pag-iisip sa ganitong estado. Yun ang lagi kong, kasi pag may nadadaanan kami na taong grasa, tinititigan ko talaga yan eh. Parang iniisip ko lagi. Paano siya umabot sa ganong punto ng buhay? Oo, tapos iniisip ko meron siyang mga taong mahal siya. May mga nagmamahal sa kanya. And anong mararamdaman ng mga taong yan. Tinanong ko nga yung anak ko minsan anong gagawin mo pagka nakita mo akong taong grasa? Sabi niya, di bibigyan kita ng pera. Sabi niya. Sabi ko, walang yaka, hindi mo mula kayo uuwi. Yung mga ganon. Nung nakikita ko yun yung tinatanong ko sa sarili ko. Kaya nung ginawa ko yung Lando, yun ang naisip ko.